What's up mga titos and titas? Welcome to Crypto Live Pilipinas Nagoya Edition. Magandang umaga po sa ating lahat mga titos and titas. Happy Monday. Nako, Lunes ha. Marami tayong pag-uusapang balita today. Sasama natin dyan. Isa na dyan itong nagkaroon ng discount. Itong Solana, biglaan ba to o pinlano to? Ano implication nito sa price ng Solana sa short term and sa long term? So yung mga Solananatics natin, standby po kayo dyan. May balita rin tayo tungkol sa Coinbase na nagwagi. Permanente na ba yung pagbawagi na yan? O baka naman meron pang umapila dyan? Hindi pa katapusan laban? Ika nga, mga titos and titas, sa pag-uusapan din natin yan. At syempre, sisilipin natin ang price ng Bitcoin. Almost parang mga nasa 68,000, 69,000 chart-wise. Ano yung implication niyan? Meron tayong i-share lang sa inyo na macro, no? Yung weekly chart. We're going to share it with you. And of course, yung sa mga goldnatics natin. Hindi mawawala. Sisilipin natin ang price ng gold today na nag-record na naman ng all-time high last Friday. Grabe yung akyat ng gold ha. Matindi. Ito po si Tito G. Ang paborito nyong tito dito sa tambayan. Kung naligaw lang kayo, click the like, click the share, click the subscribe button. 200 likes lang naman ang quota natin, kaya kayang-kaya nyo na yan. Ha? Doon sa mga nanonood po ngayong araw na to, hindi po ito live. Recorded po ito. Kaya kamusta kayo? Sige, pwede naman kayo mag-chat dyan habang preview pa to. So pwede at mag-comment mga titos and titas kung ano ang tingin ninyo sa galaw ng crypto ngayon. Alright, so hindi natin papalampasin itong balita na ito ng FTX. Kaya halika na, simulan na natin. Ito po, FTX discount sale of 1.9 billion lakh Solana faces creditor fury. Alright, ito po, ano ba yung detalye nito? No? Earlier today, reports revealed that FTX offloaded as much as 30 million SOL at a rate of $64 each to VC firm like Pantera Capital and Galaxy Trading. The move is substantially 62% markdown or discount from the current market price hovering at 176. Okay, ito po ha, tapusin natin, pakinggan nyo muna yung balita mga Solnatics, baka mamaya magpanik kayo, isipin nyo agad bababa ng 62. Okay, ito po, the Sol ay yung pinenta ng mga Solana will be locked for 4 years and cannot be sold. Okay. So, kaya don't panic, mga titos and titas, kasi hindi pa naman nila pwedeng ibato yan sa market today. No? After 4 years pa po yan ma-unlock. Okay, so most likely, kung titignan nyo yung cycle ng Bitcoin, ma-unlock po ito next cycle na. Next cycle na. Kaya, for me, you don't have to worry kung meron po kayong SOL. Ano ang implication nito sa short term? Sa short term, since nakalock po ito, tingin ko wala masyado epekto to sa short term. Alright? Sa long term naman, alright? Sa long term naman, since after 4 years pa po ito ma-unlock, babalikan mo ulit yung activity sa network ni Solana. Alright? Ibig sabihin, nag-grow ba ang network ni Solana? Tuloy-tuloy ba yung pagde-develop sa network ni Solana even after this bull cycle? Diba? Next cycle pa, Solana pa rin ang number 1. Diba? Papasok pa rin ba ang mga tao sa Solana? Gagamitin pa rin ba yung Solana? So, yan po yung babantayan nyo. So, for me, long-term price nito will still depend on the development on the project. Alright? Okay, so kung kayo po ay may hawak na Solana, may option ka ngayon, okay, na sasabayan mo ba mag-hodl itong mga VCs na to? Magha-hodl ka ba in 4 years or you want to take profit in this cycle? Okay, kasi most likely, syempre, pagka na-unlock na po yan, pwede na nilang ibenta sa market. But sa dami niyan, sa price ng SOL today, sa 176, kung sabay-sabay nila ibebenta yan, malamang lumagapak.
di ba? Malamang lumagapak. So, alam niyo po, itong mga VCs, no, ni-research na rin natin eh. Actually, itong ginagawa po na ganito, medyo may similarity siya doon sa mga parang private placement na tinatawag sa stock market. So, nangyayari po yan. No? Sa stock market, nagkakaroon ng parang private placement. So, parang nagkakaroon ng deal between a private investor or company or equity fund, yung company no na may shares of stock. So, sasabihin niya, kailangan namin ng pera to improve our business and pwede mo ba kaming pautangin o gusto mo ba mag-invest? Pero bibigyan ka namin ng discount ha. Bibigyan ka namin ng magandang presyo pero hindi mo pwedeng ibenta agad-agad yung shares na ibibigay namin sa iyo, yung kapalit nun. So, nilalock po yun. Ano? So, ngayon, itong mga venture capitalist na to, itong mga funds na to, hindi naman yan basta-basta papayag, syempre, na papasok sila sa isang deal ng sila yung talo. Right? Meaning to say, most likely yung $64 per na price ni Solana, probably that's the fair value of Solana now or a little lower sa fair value ng Solana now. Right? So, but kung nakita nyo po kung saan galing yung Solana, galing sa 20, di ba? At 64 fair value, okay na yan. Diba? So, kung may hawak ka na Solana na sa 20, alam mo na ito yung floor price ni Solana ngayon. Di ba? Ito yung floor price ni Solana ngayon. Nasa 64 level kasi nandiyan yung deal. Alright? So, I think kung long term, you just have to wait. Pero, tignan nyo din po yung cycle. You know? Observe nyo po yung cycle ngayon. If hahadel nyo or aantayin nyo itong mga to na mag-unload next cycle or uunahan nyo sila. Okay? Price-wise, kung aakyat pa ba siya, it will still depend doon sa magiging galawan sa network, magiging galawan ng Bitcoin. But syempre, alam niyo naman, pagka umakyat ang Bitoy, most likely, yung mga big caps like Solana will also go up. So, it can still, for me, it can still go up this cycle, si Solana, even if meron ng may deal itong mga VCs na to. So, pag binasa nyo po itong tuloy-tuloy na article na to, meron pa dito na parang kailangan mag-produce ng Solana network ng mga tokens pa, no? Ng additional tokens. So, parang magkakaroon ng dilution, madidilute, so magdadagdagan yung token. Based po dito, sa nabasa natin na article. Of course, it will affect the price. Medyo bibigat, ika nga. Kasi syempre, mas madami yung magiging tokens na magsisirculate. So with that, pwedeng mas bumagal. Okay, bumagal yung pag-akyat. So yung nakita natin last time, no, from 20 all the way to 100, na sobrang bilis, talagang siya yung nag-lead. Most likely, hindi natin makikita na ulit yung ganyang kabilis. Ilan yun? 5x, di ba? Alright? Next na tayo. Teka, tignan muna natin si Pantera, ha. Ni-research ko na eh. So, ito po, no, para hindi kayo kabahan. Kasi, si Pantera Capital, established po siya noong 2003. Noong 2009, sila na yung, 2013. Nag-launch sila ng Bitcoin Fund sa US. Tapos, Pantera Venture Fund. Pantera Venture Fund 2 noong 2014. 2017, Pantera Early Stage Token Fund. And then Pantera Liquid Token Fund noong 2017. Alright, so kumbaga itong Pantera Capital, may history naman siya na hindi naman siya parang fly by night, diba? na company. 2003, nandito na po sila sa space na to. Although, syempre, pagkukumpara mo sa mga mga nasa TradFi, no, na mas matatagal na yon, no? Although ito 20 years na din, no, na nandito. So most likely alam na nito yung ginagawa nila. Alright?
Next natin na balita. Coinbase wins latest lawsuit on alleged security violation. Tuwan-tuwa, oh. Tuwan-tuwa. Coinbase secondary sale of crypto did not violate securities law. Okay, so ito po yun. The Court of Appeals of the Second Circuit ruled that Coinbase secondary sale of cryptocurrencies did not contravene the Securities Exchange Act. Okay. Beside its huge dispute with the SEC, Coinbase is still embroiled in a lawsuit brought by private plaintiff asserting that the cryptocurrency exchange offered and sold them unregistered securities. Okay. With the appeals court ruling that the sales didn't meet the criteria for securities, the main part of the plaintiff's argument has been defeated. Although the plaintiff said that the latest ruling were a step forward in making cryptocurrency exchanges more accountable. Alright, ang ganda din ito. Okay, so, yung appeal ng Coinbase, pinaboran sila para dun sa kaso, no, na ng SEC sa kanila na violate daw nila yung securities law. So, sabi ng Court of Appeals, hindi po nila violate. Alright? Ang maganda po dito, no, sabi nga, is this a win for me, for crypto? For me, yes. Okay. Kasi madadagdagan na naman yung mga references in the future, no, itong mga decisions na to ng court, no, itong mga court rulings na to. Magdadagdagan na naman ng jurisprudence yung crypto space. Okay. So, kapag ka meron in the future, may nagkaroon na naman ng kaso about a certain crypto exchange, pwedeng maging reference to. Alright? So, ang isa pa po na take natin dito, nagandahan lang ako dito sa balita na to, no? So, tama ito, no? Ako will agree dito sa sinasabi po dito na it is a step forward in making cryptocurrency exchanges more accountable. Kailangan naman kasi talaga. Kasi hinahawakan nila yung capital or pera ng mga customers eh. So, kailangan lang talaga na maging accountable sila dyan. Alright? Na mga titos and titas. That's one. Number two, eto siguro maraming pwedeng tamaan dito. No? Kasi, syempre, when it comes to offering yung mga tokens, di ba? When it comes to offering yung mga tokens, kailangan din mas maging mapanuri. Mas higpitan yung criteria para yung mga ililista nila na token, meron kahit papaano, di ba? Meron talagang laman. Okay? Meron talagang laman. Kasi makita natin, di ba? Maraming mga exchanges, although I'm not against meme coin, kasama naman yan even sa stock market, may mga tinatawag tayo doon ng mga small caps or mga penny stocks. Ika nga, no? So yan yung katumbas po ng mga meme coins dito eh. Diba? Yun nga lang, syempre, if puro meme coins ang laman ng isang exchange, papangit din. Kasi nandun yung quick gains and quick huge losses eh. Right? So nawawala yung value investing. Okay? Although may mga traders naman na yan ang hinahanap, nothing wrong kung doon sila kumikita, no? Siguro doon lang magkakaroon ng difference, no, yung mga exchanges. Pwede kasing in the future magkakaroon ng exchange na ang binabanatan niya lang puro meme coins, puro small caps. Okay? May mga exchanges naman na puro big caps o yung mga reputable, ika nga, no, na mga crypto projects ang nililist niya. So, magkakaroon ngayon, good din ito kasi magkakaroon ng options or choices yung mga consumer or yung mga traders over time. Alright? Okay. Tuloy-tuloy na siguro tayo. Pasok na natin ang chart. Okay, unahin na natin. Ito na. Unahin na natin ang chart ni Goldie Pie, ha? Okay. Next natin si Bitoy, ha? Click the like po, mga titos and titas, kung hindi nyo pa nakiklik yan. Ganda ng akyat ni Gold, oh.
Last Friday, it was up by 1.7%. Malaki na po yung 1.7%. No? Last Friday, when we were trading this, in-explain ko naman sa inyo, no? Balikan nyo po yung sniper move natin last Friday. Ako akala ko, nung nakita ko tong candle na to nung Thursday, sabi ko, nagkaroon ng red candle. Baka mamaya gumawa tayo ng flag. Sana yung 1 hour nito. Sabi ko, baka mamaya gumawa ng flag nung Thursday. So, parang pababang ganyan, nung Thursday. Sabi ko dun sa post ko sa Discord natin, na pag na-break ito, itong area po na to, natin to. Pag na-break ito, yung high, mai-invalidate yung posibleng paggawa ng flag. Nung Friday, hindi na tayo pinag-antay. Minadali na talaga. So, sige, i-invalidate na natin yan. Binrake tayo nung Friday. So, today, what we are seeing, maaga pa po kasi, no? So, it's only 7:30 sa atin dyan sa Pilipinas, 8:30 dito sa Japan. Still early kasi, no? So, what we are seeing is a correction ng market kasi kaka-open lang po ng market. Manipis pa po yung volume niyan. So, medyo nagko-correct po siya. Pero, kung titignan ninyo, 1 hour time frame na tayo, binaba ko na ha. Nandun tayo sa support level. Ito po yung SR flip na tinatawag. This is also our resistance last Friday. Ito yung all-time high natin last Friday before natin binasag. So, meron kang SR flip ngayon. So, if kayo po ay nag-i-snipe, itong area na yan, okay, may sniper dyan. For me, this will be my sniper zone, the 2302 level plus minus. Alright, so pwedeng dyan ka makakita ng mga buyers. So, what we're going to do is just go to the lower time frame and look for a possible doji candles. Kasi nakakita na tayo, 5 minute na po ito. Nakakita na tayo ng buhos. Bam, 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 bam. Ayun. Para may mga doji candles na nga tayo. Ayun, oh. Yun. Diba? So, kita mo, itong pump na to, pwedeng umakyat na yan. Okay, kaya ito nakatipi ka na dapat dito. Although ito hindi natin nasakyan because it's still early. We're not trading pag mas sobra pang maaga. We start trading gold nag-start tayo 9 to 9:30. So, of course, kung ito man na we miss this, let's see kung babalikan natin. We'll do an equal low sa 2304 or a lower low. So, parang ganito yun. This is the 5-minute chart. Tingnan yung bagal pa ng galaw So, usually, pagka ganitong oras, hindi pa nagtitrade si Tito G ng gold. So, eto, for me, valid na yan, yung drop na yan. So, pwede kang gumawang ganyan. Okay, parang, pwedeng pa ganyan. Or, pwede rin namang, kita natin itong drop na to, umakyat tayo, double bottom, equal low, or lower low. Okay, bago ka aakyat. Alright? So, masyado mabilis yung binaba ngayon. I think today we are down by 0.9 na yata or 0.8, no? So, most likely ito huhugutin to mamaya-maya konti. 0.8 na tayo. Huhugutin yan. Kasi maganda tong candle na to, no? So, most likely baka hugutin to pagka tumalbog na doon sa sniper zone. I don't know, baka ngayon hugutin na to, hindi na tayo makasakay. But it's okay. Meron pa yan opportunity ulit mamaya. So, hindi natin hinahabol, no, yung price kung sniper po kayo. Kailangan lang mag-abang kung may tipay kayo. Alright, kung meron kayong tipay, just wait for those signals, no, na maglabasan bago kayo papasok. Alright, kung mga bago lang po kayo sa pagtitrade ng gold, meron pong demo account ang Xness. So, pwede nyong puntahan yung website nila. Nasa description ng video natin yung link. Pwede kayo mag-open ng demo account muna, ha. Lalo na kung may tipay na kayo, first time mag-trade ng gold, I suggest demo account muna, no? So, yan po mga titos and titas. Okay, next tayo. Lipat ko na muna sa Kebitoy. Ketoy Beats, 69.3. Alright. Okay, weekly na tayo. Diretsahin na natin. Alright. Weekly chart natin, remember the cup and handle scenario, no? So, looks like yun ang nagpa-pan out sa weekly natin, the cup and handle. So, buo pa rin to, parang gumagawa pa rin siya ng handle. Lipat ko dito sa isang chart ko. So, kung makikita nyo po ito, mga titos and titas, okay, sa weekly chart natin, kay Toy Beats,
ito yung tinitignan ko, no, na possible support area sa weekly, nasa 60,000 level, yan po yan. Resistance, pwede naging support na po siya isang beses, yan, support na po siya dyan. So, pwedeng dyan pa rin yung support natin sa weekly chart natin, right? Pag binaba ko to sa daily time frame, mas kita natin na meron tayong nagfo-form ng lower high sa daily, sa daily po, nagfo-form ng lower high, and it could possibly form a descending triangle. Yan po yan, descending triangle. Pwede rin po ito, no? May konti ka ditong symmetrical triangle that could break to the upside or to the downside. Right? So, ito maliit lang to na triangle. Right? Maliit lang to na triangle that if this breaks to the upside, pwede natin targetin yung... Okay, so immediate short term po ito, mga titos and titas, mababa lang to, nasa 79. Right? Pero malaki na rin pala yun, Kung magbe-break to the downside, possible na targetin natin, let's say dito mag-break, no? Sa dulo nito, nandun sa support area, 60, 59 to 60 level. Okay, so kung ito yung magpa-pan out, alright, mga titos and titas. So, sakto pa rin, maganda pa rin yung support niya. But, pag tinignan nyo po, no? For me, chart-wise, pag tinignan mo to, uptrend pa rin, Okay, uptrend. Unang-una, green cloud ka, di ba? Unang-una, green cloud tayo, no, mga titos and titas. So, tignan nyo yung ginuhit ko, Ayan. Green cloud tayo. So, uptrend pa rin. Sabi sa atin ni Tipay, it signifies na, sige, we're still on an uptrend. 15-14 days before the halvening. Silipin nga natin, may countdown tayo sa website, para doon sa mga naghahanap, nakabantay sa halvening. 10 days. 10 days before the halvening, mga titos and titas. Wag masyado ma-excite kasi based sa dalawang halvening na history ni Bitcoin, wala naman masyado nagganap, okay, sa halvening, kaya wag masyado ma-excite. So if we're going to consolidate for a longer period of time, meaning to say dito po, ginawa na natin din dati ito ng box, okay. So, ito, tradable tong range na yan. So, kung meron kayong system, like yung ginagamit nating TIPI system, pwede nyo i-trade dito. But ako, I highly suggest mag-long lang. Okay? Long yung hanapin nyo po na setup. You go to the lower time frame kasi bull cycle Diba? So, better look for long opportunities using our TIPI system. And most importantly, may GTF vaccine, para hindi kayo inaabot ng laging kaba. Alright? So, until today, okay, April 8, mga titos and tinas, 33% off or discounted yung mga webinars dito sa website natin. Until today na lang po yan. So, kaya samantalahin nyo na. Pag nag-check out po kayo, type nyo lang 3344 sale na promo code para ma-avail yung 33% discount. So, ako, I suggest kung may experience na kayo sa pagte-trade at medyo naghahanap kayo ng sistema, try nyo po yung TIPI trading system natin. So, pag may experience na kayo, watch Grinding the Futures and TIPI. Okay, ito po, kasama na yung indicator natin dito. Kung kaya nyo ito mas tipid ka dito, 4-2, pero 6 months na to, tapos 33% off pa. Ito, 2-1, 4 months. Ito pala best value to. Ito yung pinaka, 4 months, 2-1, 33% off pa. So, yan na po yung kunin nyo kung may experience na kayo. Kung beginner naman, you start with the beginner courses. Wag pong dito kagad. Okay, wag kagad dito. Daanan nyo po yung proseso. Wag po kayong magmadali kung beginner kayo. Okay? Mas maganda na dinaanan nyo yung proseso kasi over time, ma-appreciate nyo. Ma-appreciate nyo po. No? Karamihan kasi nagsisimula kagad sa futures trading. Tapos nauubos. Saka ngayon nag-aaral nung basic. Okay? So kung beginner po kayo, I highly suggest simulan nyo na muna sa basic. Okay? Saka kayo pumunta dito sa advanced na, mga titos and titas. Again, 33% discount po yan until today na lang. So, kaya samantalahin nyo na, last day na ng sale yan. Okay, dito site-wide yan, hindi lang dito sa Japan. Site-wide po yan. Alright, mga titos and titas, yan na muna. Magpapaalam na muna si Tito Jit. Maggagala tayo today. Diyan tayo sa may area ng Mount Fuji. Magkita-kita tayo ulit. Hanggang sa susunod. Bye!